Parang yung iba rin, pwede na yan, okay na yan, mauunawaan na yan ni Lord. Ang mahalaga ay ginawa mo yung alam mo. Ganon. Bato, bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Isang napakasimpleng berso ang 1 Corinthians 14:40. Walang ingay kumbaga. Alin-aling relihiyon nga ba ang gumagamit at nagbabasa nito at gumagawa ng sinasabi rito? Hindi madalas na nababanggit na mga nangangaral ng kasulatan o baka nga ay hindi nila binabanggit, hindi binabasa. Baka baliwala sa kanila o baka naman kaya ay hindi nila nauunawaan ang esensya o kahalagahan nito dahil kung susuriin ay napakalalim ng kahulugan. Para sa akin ay isa itong magagamit na batayan ng pagiging tunay ng isang pananampalataya, sekta o relihiyon. Kung pakikinggan natin ang iba't ibang tagapangaral, ay may iba-iba rin silang basihan ng pagiging tunay. Nandyan yung dapat daw ay kung alin ang may pinakamaraming kaanib kagaya ng sinasabi ng mga Katoliko. Dapat daw ay pambuong mundo ang kanilang membership. Nagsimula pa raw dapat sa panahon ng mga apostol at dapat ay pinangungunahan ng Pope. Dapat daw ay kumikilala kay Jesus bilang Diyos. Pag hindi raw ay maling religion daw yon. Yung iba naman ay dapat daw ay pinangungunahan ng isang apostol. Kaya naman maging dito sa Pilipinas ay may mga samahan ng pananampalataya na apostol ang tawag sa leader nila. Nasa TV sila, napapanood ko. Yung iba naman ay dapat daw ay sumusunod sa 10 Commandments o 10 utos kagaya ng paniniwala ng mga Adventista. Yun daw ang katunayan ng pagiging tunay. Basihan daw ng pagiging tunay yung pangingilin ng araw ng Sabbath, yung Sabbath Day. Sa INC naman ay dapat daw ay may sugo na nanguna sa kanila at may hula o mga propesiya na mababasa sa Biblia patungkol sa samahan nila. Dapat daw ay mababasa sa Biblia ang pangalan nito. Mahalaga daw yun at si Jesus mismo ang nagtatag nito. Kasama pa dyan yung istriktong pagsunod sa nakasulat sa Biblia na mga doktrina o mga aral. May nakausap naman ako na may pinakamababaw na yata na katunayan ng pagiging tunay daw. Dapat daw ay foreigner o banyaga at hindi isang Pinoy ang nagpasimula ng samahan ninyo. Pambihira ang paghanga nito sa banyaga, walang kabilib-bilib sa kalahi niya. Marami pang batayan na magagamit na sukatan o measurement kung tunay ba ang isang samahan o nagpapanggap lamang. Para sa akin, at ito ay paniniwala ko lamang na dapat ding gamiting sukatan ng pagiging tunay ang 1 Corinthians 14 verse 40. Ano nga pala ang nakasulat yan? Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Kung hindi ako nagkakamali ay si Pablong Apostol ang nagsasalita sa berso na yan. Sino naman ang mga kausap niya dyan? E di ang mga taga-Korinto. Sino sa mga taga-Korinto? Hindi lahat ng naninirahan doon, kundi ang mga Kristiyano o ang mga tagasunod ni Jesus na pinangaralan nila. Sino ba ang mga apostol? Di ba sila ang mga tinawag ni Jesus? Mga pangunahing disipulo ni Jesus. Lilitaw, ang binigyan lamang ng karapatan ay ang mga tagasunod ni Jesus, hindi lahat ng tao. Sila na mga binigyan ng karapatan ang nire-require din ng kaayusan. Kaya nga sila binilinan na gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Gaano kahalaga yon? Madali lang naman unawain kung bubuksan lamang ang pangunawa. Ang isang implikasyon niyan ay ganito. Hindi mo magagawa ng may kaayusan ng isang bagay kung wala kang karapatan na gawin iyon. Ang makagagawa lamang nun ay yung binigyan ng karapatan. Parang ganito. Si Mang Fernando ang ginawang caretaker ng pag-aari ni Don Miguel. Ang bilin ni Don Miguel ay siya na ang bahala sa pangangalaga at pagsasaayos nito habang nasa abroad siya. Natural lamang na si Mang Fernando ang nakaaalam ng kaayusan ng pag-iingat doon. Siya ang nakaaalam kung paano niya ito aayusin para pagbalik ni Don Miguel ay nasa maayos na kalagayan ito. Hindi ang kapitbahay nila ang nakaaalam kung paano ito pangangalagaan. Hindi ang sino man, kundi yung pinagbilinan lamang, yung binigyan ng karapatan na ito ay pangalagaan. Ang ibang tao nga baka salaulain pa ito Karaniwan sa isang tao na kapag hindi sa kanya ipinagkatiwala ang isang bagay, hindi siya ang binigyan ng karapatan dito ay hindi naman niya ito ipagmamalasakit talaga. Hindi niya ito pangangasiwaan ng may kaayusan, padaskul-daskul niya itong gagawin.
Hindi mo mauunawaan ang tamang kaayusan ng pagsasagawa nito kung hindi ka naman binigyan ng karapatan sa pagsasagawa nito. Panay puna o kritisismo ang gagawin mo sa nagsasagawa nito dahil para sa iyo ay hindi naman kailangan yung mga measures na ginagawa nila. Para sa iyo ay kalalabisan na kung may mga sinusunod pa silang tuntunin para maging maayos ang ginagawa nila. Sa aking pagkaunawa ay maraming halimbawa ng kaayusan na nakasulat sa banal na libro. Ito ang ilan. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos. Sa ibang version naman ay ingatan mo ang iyong mga hakbang kapag ikaw ay nagtungo sa bahay ng Diyos. Hindi ba't ang pahayag na iyan ay nagsasabi ng kaayusan? Kayo po na nakikinig. Nakikita nyo ba yan at naituro ba sa inyo, sa inyong samahan? O ang turing natin sa bahay ng Diyos ay parang pangkaraniwang bahay lamang? O baka ni bahay ng Diyos ay wala sa relihiyon natin? Sa nauunawaan ko ay respeto sa tahanan ng Diyos ang naisabihin ng berso na yan. Paggalang sa tahanan niya, paggalang sa pagsamba sa Kanya, paggalang sa pananalangin sa Kanya. Ganyan po ba tayo sa relihiyon natin? O ang gulo-gulo natin at walang kaayusan sa worship natin? Nagkakaingay tayo para tayong nasa parke. Pag ganyan ay wala nga tayong karapatan na gawin ang pananambahan sa tunay na Diyos. Sa pananamit, nakalagay na iukol ninyo sa Panginoon ang kalwalhatian na marapat sa Kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayakan. Ano ba yung kagayakan? Kasuotan, di po ba? Sino ang nakagagawa niyan? Yung may karapatan. Sa pananalangin o pananawagan sa may lalang, paano yung may kaayusan? Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Yan ang alam kong maayos na pananalangin. Di naman kailangang mahaba ang prayer, di po ba? Di po ba't nalalaman ng Diyos ang nasa puso natin? Yung mga gusto natin, pangangailangan natin. Sa offering, abuloy o handog, ano ang maayos at tamang pagbibigay? Di po ba't yung hindi ka pinilit ng kung sino? Yung ang pagbibigay ay galing sa kalooban at ipinasya ng iyong puso, hindi ng puso ng iba. Hindi 10% na gaya ng ginagawa ng iba. Sa pamumuhay po natin sa araw-araw, kailangan din po kaya ang kaayusan na itinuturo ng Sagradong Kasulatan? Ano sa palagay po ninyo? Ang sabi ay lahat ng bagay. E di ganun na nga, pasakop sa gobyerno, sumunod sa batas, may kaayusan na itinuturo tungkol sa pagsasamahan ng mag-asawa, tamang pakikitungo ng mga anak sa magulang at ganun din sa magkakapatid. Lalo naman sa mga magkakapatiran sa iisang samahan o iglesia. Mga bawal na gawin na kapag sinuway ay nawawala ang tamang kaayusan sa paraan ng pamumuhay. Halimbawa ay paglalasing, paglango sa alak ay nawawala sa tamang wisyo at wastong kaugalian ang tao. Walang kaayusan. Pagsusugal, nakasisira ng kabuhayan at ng maayos na pagsasamahan, lalo na ng isang pamilya. Wala sa kaayusan. Kaayusan sa pananamit na akma sa nakatakdang okasyon. Pagsasayaw, sa samba ng iglesia ay narinig ko na may mga halimbawa pala ng sayaw na wala sa kaayusan at ikapagkakasalan ng tao sa harap ng Diyos na may lalang. Kaayusan sa hanap buhay, yung hindi ka nagnanakaw ng oras sa iyong trabaho, ay maituturing na kaayusan sa pagkat-aral ng Diyos. Napakaraming iba pa na mga kaayusan na nakasaad sa Sagradong Libro na kapag hindi natin nagagawa ay katunayan lamang na hindi tayo ang binigyan ng karapatan sa pagsasagawa ng mga yon. Katunayan lamang na nasa mali tayong daan at hindi na ituro sa atin ng ating mga mangangaral sapagkat sila man ay hindi nila nauunawaan ang mga iyon. Parang yung kapitbahay nga ni Mang Fernando, pinupunan niya si Mang Fernando sa metikuloso nitong pag-iingat at pag-aayos ng pag-aari ni Don Miguel na ipinagkatiwala sa kanya. Nasa ibang bansa naman daw yun, hindi naman daw siya nakikita. Bakit daw parang siya ang may-ari sa paraan niya ng pangangalaga sa property nito? Pakialamero sa bagay na hindi niya nauunawaan. Parang yung iba rin, pwede na yan, okay na yan, mauunawaan na yan ni Lord. Ang mahalaga ay ginawa mo yung alam mo. Ganon. Kayo naman, nasabi ninyo ay kayo ang may karapatan at nakauunawa sa kaayusan. Bakit ipinipilit mo yung gusto mo? Bakit ayaw mong sumunod? Ikaw ba yung putik sa inyong samahan na dapat alisin para hindi mahawa ang iba sa iyong kalokohan? Naghahasi ka ng kaguluhan, hindi ng kaayusan. Naaalala ko yung kwento ng isang guro sa high school.
may pumunta daw na magulang sa paaralan na nagrereklamo at nagwawala at inaaway na lahat ng mga guro ng napakabait niyang anak. Ayaw tumanggap ng paliwanag. Nakasuot ng t-shirt na puting-puti na may napakalaking logo ng relihiyon niya. Sus Maria, sana daw ay nagpalit muna siya ng damit at hindi niya i-display at kinaladkad sa kahihiyan ang relihiyon niya. Kayo, ano sa palagay niyo? Matutuwa kayo sa asal niya kung kasamahan niyo siya? Yung karelihiyon niya ay gusto na siyang umbagin eh. Sila ang hiyang-hiya sa inasal ng timawa. Simpleng kaayusan, hindi maunawaan. Naglasing ka, nagsugal, nanloko ng kapwa. Alam ng mga tao ang relihiyon mo. Sino o alin ang napulaan? Buti kung ikaw lang. O bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Kaayusan sa pananalita. Paano naman tayo kung panay masasamang salita ang lumalabas sa bibig natin? Bad words, foul words, yung iba ay chismis, paninira sa kapwa. Hindi ba kasama ang mga yan sa sinabi na gawin ang lahat ng bagay ng may karapatan at may kaayusan? Shout out sa dating lokal ni Sumner Llaneta dyan sa Bula, Camarines Southeast. Kumusta po kayo? At dyan sa kasalukuyang lokal niya sa Buraida, Kingdom of Saudi Arabia. Salamat sa iyong suporta at sa pagbahagi ng iyong karanasan bilang INC. Ganon din sa lahat ng nananampalataya dyan sa Eklesiastika ng Makati, lokal ng Bagong Bayan, Taguig City mula kay Cherry Manzanares. Maging dyan sa mga kapatid sa lokal ng Pasong Inchik, distrito ng San Jose City, Nueva Ecija, mula naman kay Ernie Opalia. Happy viewing po sa inyong lahat dyan. Pagbati sa mama ni Dino Cape na si Julieta Cape dyan sa Surigao at sa Creencia family. Salamat po sa inyo. Shout out sa lokal ng Lumban, Laguna at Fredericksburg, Virginia sa pamilya ni Mark Sanchez, Leslie, Danuel, Mackenzie, Maxine and Little Hunter from Nanay and EJ of Lokal of Lumban. Sabi naman ni Carolina Lagyap ay shout out daw natin ang mga kapatid sa INC. Salamat po. Maging ang mga kapatiran dyan sa distrito ng Pangasinan at sa lokal ng Lipit. Shout out din kay Bunso Maldita. Kumusta ka? At salamat sa patuloy na suporta. Pagbati kay Carmelino Gyaw na bumabati rin sa lahat ng kapatirang INC. Batiin din natin si kapatid na Rima Ponde na nasa proseso daw ng pag-anib sa iglesia dyan sa lokal ng Batangas City. Congratulations po. Pagbati mula kay Alan Tigas ng lokal ng Binagbag, distrito ng Bulacan. Shout out kay Edlin Hinakay ng lokal ng Riverside, Quezon City. Ganon din kay Carlito Carandang at sa lokal ng SSS Village, Metro Manila East. Shoutout din kina Richard at Mavel Gugma sa lokal ng Alabang, Metro Manila South mula kay Mr. Love. Ganon din kay Ibrahim Abdullah at kay Haring Aguila ng Marinig, Cabuyao, Laguna mula naman kay Lady Butterfly. Kumusta po kayo? Batiin natin si kapatid na Riden ng lokal ng Kupang, Muntinlupa at sa kanilang scan mula kay Buddy 2778. Shoutout kay kapatid na Susan Carillo na kaparokya ni Cherry Manzanares dyan sa lokal ng Bagong Bayan, Taguig City. Pagbati rin sa mga kapatiran dyan sa lokal ng Lawi, distrito ng Capas Tarlac mula kay Romeo Gueco ng lokal ng North Vancouver, distrito ng British Columbia, Canada. Shoutout pa rin sa lokal ng Libertad, Udjongan, Romblon mula kay Narciso Lim Jr. Happy viewing po sa inyo. Ganon din kay Reggie Aranes ng lokal ng Visayan Village, Davao del Norte. Shoutout sa lokal ng Mangaldan, distrito eklesyastiko ng Lingayen, Pangasinan mula naman kay Alan Arieta. Si Efren Brinas ng Eagle Rock, distrito ng Los Angeles County, California ay bumabati naman sa mga kamag-anak niya dyan sa Caloocan South, maging sa mga kaibigan niya na hindi pa raw iglesia.